Nilinaw ng palasyo na hindi sasang-ayon si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na isakripisyo ang batas para lamang bigyan daan ang pakikipagkasundo lalo na sa mga kaalyado ng nakaraang administrasyon. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente. Hindi sasalungatin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang batas para lamang bigyang daan ang reconciliation o pagkakasundo sa ilang hindi kaalyado ng pamahalaan. Yan ang iginiit ng palasyo. Kasunod ng naging pahayag ng Pangulo na bukas siya sa pakikipagkasundo sa pamilya Duterte. Pero punto nito, hindi papayag ang punong ehekutibo na maabsuelto ang sinumang may sala o nakabinbing kaso para lang bigyang daan ang pakikipagkasundo. Nabanggit kasi ng ilang kaalyado ng pamilya Duterte na kung seryoso raw ang Pangulo ay dapat daw mapauwi sa bansa si dating Pangulong Rodrigo Duterte na kasalukuyang nakadetine ngayon sa International Criminal Court sa The Hague, the Netherlands dahil sa kasong crime against humanity. Hindi po magpapahawak sa liig at hindi po magpapadikta ang Pangulo sa mali. Hindi po tatalikuran at babaliktarin ng Pangulo ang batas para lamang pagsilibihan ang personal na interes ng iilan. So, tandaan po natin, lagi pong sa batas ang Pangulo. Kaibigan o batas? Batas pa rin po ang pipiliin ng Pangulo. Giit pa ng Malacanang, hindi lamang patungkol sa mga Duterte ang nabanggit na reconciliation dahil para ito sa lahat ng taliwas sa mga polisiya ng kasalukuyang administrasyon. Lalo't ayaw raw ng Pangulo ng gulo o away para hindi madiskaril ang mga programa ng gobyerno para sa taong bayan. Ang pakikipagkasundo po ay para sa taong bayan, hindi para sa personal na interes ng iba. Alalahanin po natin, maliwanag, uulit-ulitin ko ang sinabi ng Pangulo, sa lahat ng tao, gusto niya pong makipagkasundo para magkaroon ng stability, magampanan ang dapat magampanan at hindi madiskaril ang trabaho ng gobyerno. Ayaw po niya ng away. So, ang awayan na to, ang siya nagpapabagal sa trabaho ng gobyerno dahil puro paninira. Puro fake news na natatanggap ng Pangulo. Sinagot din ng palasyo ang pahayag ng kilalang kaalyado ng mga Duterte na si dating Presidential Spokesperson Attorney Harry Roque na nag-aaksaya lamang daw ang gobyerno ng pondo sa pagbuo ng tracker team para siya ay mahuli. Giit ng palasyo. Ang paghahanap ng isang fugitive ay hindi pag-aaksaya ng oras. Kung siya ay concerned sa pondo ng bayan, dapat noong pang 2016. At kung sinasabi nga niya na siya ay concerned sa pondo ng bayan, hindi ba mas maganda kung mag-voluntary na siyang umuwi rito para hindi na siya pag-aksaya ng oras at ng pera ng gobyerno? Kenneth Pasyente para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.